Hey guys, what's up? Binibisyad mo ini today. Tara, pag-usapan natin itong bangayan between the House of Representatives at ang Malacanang. So basically, naglabas na po ng statement dito si E.S. Bersamin. At talaga namang pinoprotektahan niya ang mga cabinet members at ang palasyo. Laban sa mga pinagsasabi nito, mga taga-House of Representatives. Okay guys, naglabas po ng statement dito si E.S. Bersamin. At ang sabi niya rito, the cabinet strongly objects to the recent spin coming from the members, from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift their blame for their own corruption and failures on the executive branch. So, mas probably ang pinag-uusapan nila dito ay walang iba kung hindi ang nangyayari dito sa flood control projects, no? Lalo-lalo na sa Ghost. The members of cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any efforts to hold the budget process hostage by political theatrics. And all the investigation into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. So basically dito, kung matatandaan nyo, ilang beses na, no, ilang kongresista po ang tumatawag na iharap si Congressman Zaldico or si Mayor Benjamin Magalong, 'di ba? Kung maalala niyo rin yung mga bangayan between kay Kong Melek Benny Abante na dapat hindi puro daldal lang ang ginagawa nito ni Mayor Benji, but syempre siya ay humarap. Kaya sabi ni ni Mayor Benji, paano ka haharap kung di naman siya binibigyan ng imbitasyon na pumunta ron. Tapos may kita nga sa isang press con na sinabi niya, no, parang hindi pa daw tamang panahon na ipatawag itong si Mayor Magalong, which is nakakatawa, di ba? So, ngayon, during sa mga budget hearing ng DPWH, so pinapalabas po nila na ang corruption po ay nanggagaling lang, di umano, of course, walang iba kundi sa loob ng DPWH at walang kinalaman dito ang congressman. Ang mga kongresista, mga politiko at kung sino pa man. Kung maalala nyo, no, balikan din natin bahagya. Before bisitahin si Mayor Isko Moreno ng mga kongresista, sinampulan na ni Mayor Isko na magpa-file siya ng kaso sa ibang mga kontrobersyal na kontraktor sa Maynila. 'Di ba? Tapos out of nowhere, biglang pumunta itong mga mayors itong mga kongresista na to, si Joel Chua, si Erwin Ting ba, tapos isa pa. At nakipag mabutihan kay Mayor Isko Moreno, kay Yorme. Medyo nalungkot ako doon sa naging move ni Yorme, no? Kasi dapat, no, since nagkumikilos na siya, dapat hindi niya sasantuhin, no? Wala siyang kikilingan. Dapat umpisahan niya yung mga investigasyon, inumpisahan niya na lalong-lalo na sa mga kongresistang to. Dahil paulit-ulit nilang gagawin yan. Naniniwala ako na for good governance tong si Isko Moreno, no? At sana patuloy niyang gagawin yun. Dahil by doing that, ang kumpiyansa ng taong bayan, hindi siya malayo magiging presidente sa takdang panahon. Now, for now, kailangan niya talagang linisin ang Maynila sa mga nangyayari. Marami na siyang sinasabi na maganda no? At talaga naman nangyayari at ginagawa niya. One of a kind nga si Yorme Isko. At sana patuloy niyang gagawin yun. Ngayon, dito, ano ba sabi dito ni Kifi? So, may pinost dito si Miss Kifi Chu. Okay? Sabi ni Kifi Chu, ang mga contractor, wala yung access sa budget ng Philippine
Pilipinas. Di yan makakakilos na walang blessing ni Congressman. You are all barking at the wrong dogs if you want true accountability, which is true. Diba? Which is true. Ang mga contractor, wala yan access sa budget ng Pilipinas. Di yan makakilos na wala daw blessing ng Congressman. Ayon nga kay Kifichu. A legacy, sabi ng isang Dennis Yugyog, a legacy as physical is tangible but a lasting legacy is fulfilling and put us at the pinnacle of pride, forgotten memorables of Aquino. Rising Tiger Asia as being once an identity. No Duterte ever surpassed it and even coming in close. Duterte had the lowest at negative GDP solo. Sa panahon ni PRRD, talamak ang naging problema. Diba? Unang-una dyan, in last 2 years niya, kinain siya ng pandemya. Wala pong nahirapang Pilipino. So, ano itong sinasabi ni Dennis Yugyug? Diba? Maraming pinabayad si PRRD ng mga corrupt. Okay, hindi lang sa gobyerno, even the private sector, marami siyang pinagbayad ng mga tao. Ngayon, ang mali, ito, balikan natin tong bangayan ng, ng palasyo at saka ng, tawag dito, ng House of Representatives. There are 2 positive and 1 negative dito. What is the positive? Yung positive na ginawa ni Bongbong Marcos, inumpisa niya sa pinakamababa para malaman niya kung sino ang mga nag-aalaga dito sa mga kontraktor na to. Ngayon ang tanong natin, kakanta ba ang mga kontraktor na to? Kung sino ba sa mga kongresista, okay, o mga mayors. May mga mayors na nagrereklamo Diba? Na hindi dumadaan sa kanila mga permit, mga information, hindi nila alam na may mga ginagawa doon na mga project sa kanilang lungsod. Diba nakakatawa? Ibig sabihin yan, number 1, hindi lumalabas sa mga mayor nyo. Number 2, meron din mga kutsaba dyan na barangay chairman o tinatakot na huwag magsalita, huwag magsumbong, huwag mag-report sa municipality o sa city hall. Diba? Ang mali lang naman ni Bongbong Marcos, yung isang negative na pumasok sa kanya, naging maingay siya dito sa investigasyon na ito. Hindi niya ginaya si Tatay Digong, no? Si PRRD. Si PRRD, tahimik niyang tinatrabaho itong mga bagay-bagay na to. Diba? Tahimik niyang ginagawa to. Nagsasalita lang siya, very minimal. Pero pinagtatrabaho niya si Mark Villar. Hindi ko pinagtatanggol si Mark Villar dito. Pero tama naman yung isang yung isang comment na isang comment at post ng isang netizen. Sabi niya, hindi porket nagpapa-picture ka, close na kayo. Tingnan mo, si Mark Villar pa nga nag-suspend sa kanila ng 1 taon. As per the directives ni PRRD. At as per his report kay PRRD. Merong mga anomalya. Si PRRD nga wala ng connection sa Diskaya di ba? Kailan ba nag-umpisa ang Diskaya? 2012 pa daw. 20 plus years na sila, if I'm not mistaken. 23 years na po sila. Okay? Na nasa construction, nag-umpisa pa sila sa mga LGU. Ilan taon lang ba naging presidente si PRRD? 6 years. To top that, 3 years na siyang wala sa pwesto. So that's about 9 years. Mas matanda pa yung existence ng mga ng Diskaya Construction kaysa sa pagiging politiko nasyonal ni PRRD. Pero pinupukol nila. Bakit nagugulat ngayon ng House nagugulat ngayon itong palasyo na binabaliktad sila ng House of Representatives? Diba binabaliktad din nila si Tatay Digong? Diba? Ano sabi niya ni Claire Castro? Putang inang yan. Diba? Puro kagagahan ang ginagawa. Pakita natin yung sinabi ni Claire Castro. Alam niyo, karma niya.
Yung nangyayari sa inyo, ano, Malacanang, karma niyo yan eh. Alam mo kung bakit? Yung gawain niyo, ginagawa na sa inyo ngayon ng ano, oh. Panoorin natin tong Sa history, ano. na wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Ito si ano, si Claire Castro, putang ina, akala mo sa bundok tumira? Diba? Engineer na I mentioned, just for good measure. Just the same, I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. Tapos sasabihin ni Claire Castro, si Bongbong Marcos ang kauna-unahan na malawakan ng pag-iimbestiga. So, anong tawag dito? This was back in 2016. Diba? Yung pagtitwist ng Malacanang through Yuse Castro, ngayon binabalik sa kanila ngayon ng mga taga-House of Representative. Tapos galit kayo pag kayo nang ginawa ng kwento, pero 'di ba? Namamayagpag kayo sa paggawa ng kwento through Yuse Castro. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Sabi rito ni Gatcha Juris. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects. Boba talaga tong puking ng inanto eh. Diba? Galit kayo sa pagpapakalap ng maling impormasyon na ginagawa na itong USEC na to. Kaya tama rin yung sinabi ni Mike Abe na nag-resign na ngayon sa IBC, sa PDB4. Dahil talamak din daw ang korupsyon dyan sa loob ng PCO. Ito, tingnan nyo nga kung anong klaseng mga press briefer ang hinaharap nyo sa taong bayan. Tapos pag sa inyo ginawa yan, you cry foul. Before nyo sabihin, kayong mga taga-Malacanang, ikaw ES Bersamin, before mo sabihin clean the house, abay, unahin nyo yung sarili nyo. Naglalagay kayo ng aso dyan, asong ulol eh. Na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Aquino Administration, Bilbid Hills, Chocoypoy. Aquino Administration, July 2010 to July 26. Andiyan dyan na yung St. Gerard. Diba? Partido ni Pangulong Marcos pinamunuan ng pambatong alkalde sa Pasig. This was in 2024. Sige nga. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. Contractor behind this Benguet project is Marcos' political ally. Francis Cuyop of 3K Rock Engineering ran for House seat under Partido Federal in the Philippines. Kailan to? August 25. Pinireport na yung Inquirer.net. Sinulat ni Dexter Cabalza. Nakakaya naman. So, kita nyo na guys. Galit na galit sila nung sa kanila na ginagawa yung ginagawa kay PRRD. Diba?
Di ba nakakatawa? Kaya nag-umpisa lahat yan eh. Kaya nagbukad ng floodgate niyan. Tapos nung binabalik na sa inyo kasi nahanapan na kayo ng butas. Kaya nga sabi ko, there's 2 positive and 1 negative dyan eh. Yung isang positive, napunta sa House of Representative. Kasi nakikidi na rin sila sa DPWH. Tama naman yung sinabi ni Keefe eh. Wala naman access ang mga contractor. Hindi naman magkakapondo yan kung hindi nila ilalapit yan sa congressman para ilabi yan sa kanilang mga budget hearing. Diba? Binoto ba ng taong bayan ng mga contractor? Sige nga, binoto ba ng taong bayan ng contractor para sila magdikta sa mga sa mga kongresista? Hindi naman, diba? Pero nang hinihingi sa kanilang kapwa nila congressman, hinihingi ilabas, no? Ipresenta si Zaldico, todo depensa tong si Kong Melek Abante at saka si Garin, di ba? Ngayon, may panibago na namang news. Involved na ba ng mga Ortega ng La Union? Paano ba yan? Yung bumabatikos ng matindi kay VP Sara, yung pala ang may mga hidden kalokohan. No? Na nire-report na ngayon, naglalabasan na yung mga baho ng mga to. At pilit nilang itatanggi yan. Diba? O ngayon, magsisagot kayo. Ayaw yung binabatikos kayo ng taong bayan, diba? Pag binabatikos kayo, tinatawag yung fake news. Pero kung makadepensa kayo, grabe. Bakit nyo ba ayaw ilabas tong si Zaldico? Para siya directly ma-question. Bakit hindi nire-release? Ulitin natin, bakit hindi nire-release ni VP Sara yung mga naabutan niyang laptop? Kasi nga ho, may kaso yan. Sa overprice ng SunWest. Nasa 2 billion halaga nang iniimbestigahan dyan. Diba? Pero nang ginawa nyo kay VP Sara, todo paninira nyo, kaya siya napakawalang kwentang DepEd Secretary dahil hindi nga daw nirelease yung mga laptop. Kung di ba naman kayo isa't kalating mga bobot tanga, diba? Kaya nga hindi yan nire-release dahil may ongoing case yan eh. May ongoing investigation na ginagawa dyan eh. So ngayon, pag hinanap na yun as evidence, ano na mangyayari? Wala na. Naisa na naman kayo ng mga magnanakaw. Gustong-gusto yan ng Pilipino. Pero ayaw na ayaw nyo rin na kayo ay ninanakawan, na kayo ay dumadaan sa mga baha, na kayo ay dinadala sa ospital dahil kayo na ay nagkaroon ng sakit tulad ng mga bahang tinatawiran ninyo. So yung estado ng buhay ng bawat Pilipino ngayon, ang pumipili niya, yung mga Pilipinong bumoboto sa mga magnanakaw. At naniniwala pa na mapapaayos ang kanilang mga buhay. Diba? Kung tayo aakto against dito sa mga ginagawa sa atin, sa tingin mo mamamayagpag itong mga to? Of course not. Tingnan nyo yung nangyari dati sa Thailand, tingnan sa South Korea, tingnan nyo yung nangyari ngayon sa Jakarta. Napagod na sila sa mga ginagawa sa kanila ng mga opisyal nila. Tayo kailan tayo mapapagod? Pag sobrang baon na tayo sa utang, sobrang lubog na ang Pilipinas. Alam mo, sabi nga nila, hindi lang tayo lubog sa utang eh. Hindi lang tayo lubog sa tubig baha. Ayon na nga rin kay Jessica Soho, lubog tayo sa kasakiman ng mga
Buti pa nga ang Congress, meron tinatawag na Big Six eh. Sa mga Pilipino kayang walang kakayanan, ano kaya tayo? 4 millions. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung ano masasabi nyo rito sa bangayan between the House of Representatives at ng Palasyo. Kinakarma na ba ang mga taga-Malacanang dahil gawain nila yung ginagawa nila sa mga Duterte na ngayon ay ginagawa na sa kanila? Totoo ba na hindi nyo pwedeng madiin? O hindi pwedeng magkaroon ng sabuatan between the government agency at saka mga congressman, which is I totally doubt it. No? Sabihin nyo sa akin kung ano nararamdaman at ng isip nyo tungkol dito sa issue na to. Ito ba ay matinding karma na sa palasyo? O talaga nagmamalinis lang talaga ang palasyo? Or pare-pareho lang sila? I'll see you in the next video, guys.